Yo! CJ with the Shakes, man! What's Ano up? ginagawa mo dyan? Ah? Ibang Ay. topic to. Hindi ba ako ngayon? Ikaw. Ay, sa next video pa ba ako? Oo. Ay, Sige sorry, dyan. sorry. I'm sorry guys, sorry. Nang dahil sa epidemyang kumakalat hindi lamang sa ating bansa, pati na rin sa iba't ibang parte ng mundo, kinakailangan nating lahat sumailalim sa quarantine para mapabagal ang pagkalat ng virus at makaiwas na rin sa sakit na ito. Ngunit, ang quarantine ay may mga hindi magandang epekto para sa ating kalusugang pangkaisipan o mental health. Stress, pangamba, pagkabagot, at takot ang karaniwang nararamdaman ng karamihan sa atin. Kung kaya ang layunin ng video na ito ay makapaghatid ng mga kaparaanan para mapanatiling malusog ang ating mga kaisipan. So hi guys! Bago natin simulan tong video na to, gusto ko lang klaruhin na hindi ako expert. I'm not so pro pagdating sa mga ganitong usapin. Isipin mo na lang na isa akong kaibigang may pake sa'yo. Isa akong kaibigang may malasakit sa'yo. Kaya pag-uusapan natin to patungkol sa ating mga mental health para mag-raise na rin tayo ng awareness patungkol sa issue o topic na ito. So ayun, wag na tayo magpadalos-dalos. Let's go to tip number 1. Tip number 1. Ayun, limitahan natin yung pagbabasa, pakikinig, panonood natin ng mga balita o kahit pag-browse natin sa social media, limitahan natin. Di ba? Paano natin magagawa yun? Mag-stick lang tayo sa 2 o 3 reliable sources, di ba, ng mga balita o ng mga updates, lalong-lalo na patungkol dito sa crisis na kinakaharap natin. Bakit kailangan natin? Hindi ko sinabing tumigil ka sa pakikinig sa balita. Sinabi ko, limitahan. Ayun, linawin na natin yan. Bakit pwede yun magdulot sa'yo ng ma-upset ka, di ba? Magkaroon ka ng disturbing feelings, di ba? Na mas lalo kang mag-worry, di ba? Okay lang mag-worry, pero yung enough lang, di ba? Kasi pag nag-worry ka ng nag-alala ka ng todo-todo, di ba? Parang pangit na yung resulta nun, di ba? Sabi nga, yung may nabasa akong sinabi, yun? Stay informed but not overwhelmed. Stay informed but not overwhelmed. Ayun, na makibalita tayo, mas maganda na may alam tayo, pero wag yung masyadong panic agad, di ba? Na exhale muna tayo, no? Tama chill lang tayo, di ba? Na ayun, makibalita, kasi maganda yung may pake ka. May pake. Mas maganda yung may pake ka kaysa sa wala kang alam, di ba? Let's go to tip number 2. Share ko lang yung sarili kong ginagawa. Wala pa tong COVID-19 na to, wala pa tong quarantine na to. Lagi ko na tong ginagawa sa akin kasi makakalimutin ako routine listing. Yun sinusulat ko yung mga yung create a daily routine plan. Parang daily yung ginagawa ko kasi iba naman yung gagawin mo per day, di ba? Ngayon simulan mo sa sa pagkain ng almusal. Yun sa akin pagkain ng almusal, devotion, tapos ligo. Para yun, kaya ako routine. Kaya ako nagro-routine listing. Isa sa mga palagi kong nakakaligtaan yung pagligo, di ba? Na ayun syempre ako kasi marami akong pinag-iisip sa buhay, marami akong pinagkakabalan sa buhay na ayun, kaya minsan kakalimutan ko talaga yung pagligo tapos maligo lang, tapos saglit lang biro lang. Ayun, ba't kailangan natin mag-routine listing para ma-challenge tayo sa daily lives natin ngayon during quarantine, para mas maging active tayo, tsaka ma-feel natin na productive na kapag may na-accomplish tayong mga bagay na nilista natin sa routine list natin. So ayun, let's go to let's go to tip number 3. Ayun, dapat palagi tayong busy, palagi tayong may pinagkakabalahan. Kaya nga, ayun yung parang karugtong na itong routine listing na to. Hindi mo lang basta susulat, kailangan gagawin mo. Keep your routines or try new activities to fill your time. Para, parang pamuno oras ng buong araw mo. O kahit magpamatay oras ka kapag kapag bagot ka, wala kang magawa, maglaro, mag-games ka. Ay, Cho, sipahin mo, Cho! Sipahin mo!
magtingin-tingin ka ng mga nakakatawa dyan sa internet. Ang attention mo nababaling mo sa isang bagay na pwedeng maging busy ka, pwedeng maging productive ka, di ba? Katulad ng nung tip ko to sa mga elementary o kaya yung mga papasok pa lang sa high school na manood kayo ng mga YouTube tutorial kung paano gumawa ng PowerPoint, yung mga ganun. Di ba, may nakita kasi ang mga memes na yung marunong daw mag-TikTok pero hindi marunong magawa ng PowerPoint. Parang ganun. Alam niyo ba, nung time ko first year ata ako, grade 7 tawag na ngayon na dati rin nasabihan ako ng computer shop owner o yung bantay ng computer shop dati na ano ba yan? Puro Dota pero hindi ka marunong mag-print, hindi ka marunong gumamit ng Word, hindi ka marunong gumamit ng Excel, ng PowerPoint. Natamaan ako nun. Tapos nun, syempre pag nag-start ka ng high school, ayan, puno yan ng mga presentation ng mga reporting ng mga report pa na nanonood ayun, ginagawa ako dati sa mga college student. Ayun, rin kayo, aral-aral ng mga gusto nyo gawin sa buhay. Ako nanonood ako ng mga tutorial sa mga After Effects, mga Adobe Animate, yung mga ganun, na discover new things na hindi ka familiar kasi mahaba-haba tong time natin ng quarantine, di ba? Keep occupied to fight boredom. So ayun, let's go to tip number 4. Na ayun, alam ko hindi lang ako nagbago talaga yung mga body clock natin yung tipong kahit pilitin mo matulog ng maaga pero hindi kaya, di ba? Pero ito yung palagi yung palakatandaan na yung tulog, yung quality sleep, mahalaga yan sa mental health natin. Mahalaga yan para hindi ka para iwas lutang. Yung mga ganun na para iwas lutang ka, na kailangan natutulog ka pa rin ng 7 to 8 hours a day. Palagi ka nagpupuyat, try mo matulog sa tanghali, wag iwas puyat. Magkaroon tayo ng proper tulog para iwas lutang. Diba? Para hindi tayo nag-hallucinate. So ayun, tip number 5. Uminom tayo ng mga vitamins, di ba? Pero hindi natin nililimit sa pag-inom ng mga tabletang yan kasi hanapin natin yung mga vitamins na kailangan natin sa mga kinakain natin, yung mga vitamin A, B, C, D, E hanggang Z. Gustong sabihin na itong tip na to na maging healthy tayo, na magkaroon tayo ng healthy lifestyle, di ba? Na i-take natin yung mga vitamins na kailangan ng katawan natin, yung mag-exercise kasi kailangan nating mapalakas yung natin dito, yung immune system natin dito para magkaroon tayo ng confidence na sumusunod ka sa safety precautions na binababa sa atin ng mga doktor, ng gobyerno, pero at the same time meron kang confidence na yung COVID-19 di ka dadapuan yan. Yung tipong parang ganito, di ba? Na ito yung COVID, tapos ito yung mga CJ cells, di ba? Yan, mga cell ko sa buong katawan. Pag dumikit ng COVID, ibabanatan yan ng immune system ko. Ganun dapat, di ba? Na, ay yung pag-boost ng immune system natin, kailangan natin yan. Mapa-action na dito Let's go to tip number 6. Laughter works. Ayun, laughter helps. Sa maikling salita, maraming benepisyo sa katawan natin, sa health, kalusugan natin, sa mental health natin ang pagtawa. Di ba? Alam niyo ba ang pagtawa nakaka-boost ng immune system yan, tapos at the same time stress reliever yan, na imbis na mag-focus tayo nga doon, yung nabanggit ko kanina, na imbis na makatch yung attention natin sa mga balita, sa mga bad news, na nagkakaroon tayo ng relief kapag tumatawa tayo, kapag naghanap tayo ng mga, kaya hanap kayo dyan ng mga memes. try mag-memes yung mga magulang nyo, diba? O kayo mismo, diba, na enjoy life, man, diba? Hanap ka ng mga nakakatawang dyan. Sa FB, marami nakakatawa dyan, diba? And lastly, yung 7 tip, ito yung
in person man or virtual conversation, di ba? Regardless kung anong pag-uusapan nyo, pero magkaroon ka ng kausap diyan sa bahay nyo, di ba? Kausapin mo yung pamilya mo, yung mga kaibigan mo na malapit sa inyo, o yung nandyan mga kamag-anak mo, di ba? Kasi mahalaga yan na itong time na to, gawin natin tong opportunity para magkaroon tayo ng family bonding o mga kasama nating kaibigan, mas lalo tayong maging maigting, mas maging solid ang tropahan, di ba? Na ayun, tapos gawin na sa naman sa mga kaibigan nyo naman sa mga malalayo, di ba? Video call nyo, chat nyo, di ba? Na kamustahin nyo, di ba? Kasi mahalaga na may kausap ka, di ba? Na para matapos man tong COVID-19, itong crisis natin, ka pa rin, socially healthy ka pa rin, di ba? Na marunong ka pa rin makikipagkapwa, na kausapin mo naman yung yung mamaya kinakausap mo na yung matulad ko sa akin, nakaraan kinakausap ko na yung butik eh. Kailan ako magkakasyota? hanap ka ng kaibigan o kapamilya nakausap mo. Wala, try mo lang biglang video call, yung mga ganun, sa mga ka-churchmate mo, sa mga kaibigan mo, sa mga schoolmates mo, sa mga friends mo, sa mga classmates mo, di ba? Na try mo lang mga prof mo, di ba? Kwentuhan. Parang ganun, di ba? Sabi mo, kailangan ko po kasi ng kausap. Kailan ako magkakasyota? Di ba ganun? Para tawag dito, ma-overcome natin yung feeling ng loneliness. Oo, di ba? Na mas maganda may kausap, guys, di ba? Regardless kung ano man yung pag-uusapan nyo, kung anong topic ng pag-uusapan nyo, pero as long na may kausap ka, swakto yun para sa ating mga mental health. So ayun lang, guys, sana kahit papaano meron kayong natutunan sa akin, di ba? Kailan ako magkakasyota? Kasi ayun yung objective ng channel na to eh. Ayun yung objective ni ACJ na hindi lang tayo basta tatawa, dapat may natututunan rin tayo sa mga video o sa mga susunod pang video natin. So ayun lang. Stay safe, stay home. God bless. Mwah. Yeah,